Anong mapapala ko kung pahihirapan ko siya? Nagsasayang lang ako ng oras. Magbabayad ako ng malaki, yun naman pala eh, sige ako na ang bahala dun sa babaeng yun, tutal naiirita rin ako sa kanya. Gawin mo ang trabaho mo, magkakaroon ka ng bonus, torturin niyo, wala akong pakialam, gusto ko lang maialis siya sa landas ko. Masusunod, lakihan mo ang ibabayad mo sakin. Pumasok na ang babae sa may likuran dahil doon siya dumaan para makausap ang taong nakausap niya. Uy, sigurado ka na ba dyan? Eskudero ang target natin, hindi kaya mapahamak tayo dyan? Umirap lang siya sa kasamahan niya at napakrus siya ng braso habang nakatanaw kay Erlinda na nakadungaw sa rehas. Wala nang pakialam sa kanya ang mga magulang niya, kaya ano pang silbi niya, dala lang niya ang apelyidong Eskudero pero hindi naman bagay sa kanya. Mas maganda pa nga ako dyan. Kapag nalaman ni boss, yari tayo, huwag kang inutil, tulungan mo na lang ako mamaya, nasa Bartolina yung matandang yun, magtatagal pa siya dun, ako ang susundin mo, iritang sambit niya rito at nilayasan niya ang inutil niyang kasama. Napakamot naman ito sa ulo bago sumunod sa amo niya. Mrs. Tomasio, may dalaw ka, napabangon ako pagkarinig ko sa pulis. Napangiti ako, baka sila kuya yun, agad akong inalalayan ng pulis palabas ng selda at dinala niya ako sa visiting area. Napawi ang ngiti ko nang si mama ang nakita ko, kumalabog ng husto ang puso ko. Ano na naman kaya ang maririnig ko sa kanya, hindi pa ba siya kontento na nakakulong na ako? Mama, tawag ko sa kanya, humarap naman siya sakin at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Bagay pala sa'yo ang damit ng mga preso, nakangising sambit niya sakin kaya napayuko naman ako. Hindi na ako magtatagal, may gusto lang akong sabihin sa'yo, ngumisi siya at umupo sa harap ko. Pagkapanganak mo, sa amin mo ibibigay ang mga anak mo, hindi mo sila, hindi ko na siya pinatapos at tumayo na ako. Napailing na lang ako sa kanya, hindi nila makukuha sakin ang mga anak ko. Erlinda, naiintindihan mo, ibigay mo sakin ang custody ng mga bata kapag nanganak ka, hindi mo kayang buhayin ang mga anak mo dito sa loob ng kulungan, sigaw niya sakin. Huminga ako ng malalim at tumingin sa kanya. Mama, pwede ba, nakakulong na ako, hindi ba? Hindi pa ba sapat yun? Kaya pati mga anak ko kukunin niyo. No, hindi pwede, sakin ang anak ko, naiiyak na sambit ko sa kanya. Akala ko kapag dinalaw niya ako rito, magbabago pa ang isip niya na baka maawa siya sakin pero hindi. Nagpunta siya rito para lang sabihin sakin yung mga yon. Ayokong pati mga anak ko saktan nila kagaya ng ginawa nila sakin. Tama nang ako ang maghirap kaysa ang mga anak ko, hindi ko makakaya na makita silang mahihirapan. Mama, umalis na kayo, hindi ko ibibigay ang custody ng mga anak ko sa'yo. Akmang tatalikod na ako nang hawakan niya ako ng mahigpit sa braso ko. Ibibigay mo sakin, kung ayaw mong hindi na makita ng tuluyan ang mga anak mo, walang emosyon na saad niya sa akin. Napapikit naman ako ng mariin at bamantong hininga na lang. Mama please, wag na yung anak ko, ako na lang ang pahirapan mo, wag na sila. Lumapit pa ako at unti-unting lumuhad sa harapan niya. Sila ang buhay ko mama, kaya wag mo sakin kunin ang mga anak ko, nagmamakaawa ako. Napatakip na ko sa bibig para pigilan ang paghikbi ko. Hinawakan ko siya sa mga binti niya. Mama, parang awa muna, bahagya niya akong sinipa kaya napaatras ako. Tapos ang usapan, sakin ang mga anak mo, sigaw niya sakin. At umalis na siya sa harapan ko, nakayuko lang ako habang umiiyak. Hindi ako papayag. Kahit magmakaawa ulit ako sa kanya ng paulit-ulit, gagawin ko. Huwag lang nilang kukunin sakin ang mga anak ko, Erlinda. Napaangat ako ng tingin, si Jimmy pala na may halong pag-aalala. Jimmy, osal ko sa pangalan niya at mapait akong ngumiti sa kanya. Nalalayan naman niya akong tumayo. Okay ka lang? Tanong niya sakin at muling bumuhos ang mga luha ko. Niyakap naman niya ako, tila pinapakalma ko. I'm here. Habang nandito ako wala nang makakapanakit pa sayo, bulong niya sakin at hinahagod niya ang likuran ko. Maraming salamat, mahinang sambit ko at kumalas na sa yakap niya. Napayuko naman ako kasi nakakahiya nang makita niyang umiiyak ako. Halika na, ihahatid na kita sa selda mo, tumango naman ako sa kanya at maingat niya akong hinawakan sa braso para alalayan ako.
Hindi pa kami humahakbang, may sumampal na sa mukha ko kaya napaatras ako. Langhiya ka, malandi ka, gulat akong tumingin sa gumawa sa akin noon. At si Olga, napahawak lang ako sa pisngi ko na may marka ng palad niya. Olga, ha, malandi ka talaga, sinasabi na nga ba may gusto ka kay Jimmy, halika dito, hindi pa ako tapos sayo, inaabot niya ako habang pinipigilan siya ni Jimmy. Wala akong ginagawang masama, nauutal na sambit ko sa kanya at hindi pa ako makamove on sa pagsampal niya sa akin. Ha? Anong wala? Kitang-kita ko kung paano kaya maakap sa boyfriend ko. Sigaw niya kaya napayuko naman ako kasi halos nakatingin na sa amin ang ibang mga preso. Kaya ka siguro nakulong, kasi pinatay mo yung kakambal mo. Sigaw niya ulit. At biglang nag-init ang dugo ko sa sinabi niya at hindi ko namalayan na lumapad na ang palad ko sa mukha niya. Gulat siyang tumingin sa akin at mas lalong nagalit. Huwag mong idadamay ang kakambal ko dito. Wala kang alam. Sigaw ko sa kanya at napahawak ako sa lamesa dahil sa panginginig ng mga tuhod ko. Isa kang eskudero, di ba? Kaya pala halatang anak mayaman ka. Ninakawan mo ang sarili mong pamilya and worst pinatay mo ang kakambal mo. Hindi ko siya pinatay. Wala kang alam kaya wag kang magsalita. Umiiyak na sigaw ko sa kanya. Hindi mo alam ang buong istorya ng buhay ko. Kaya wag na wag kang magsasalita ng ganyan. Ngumisi lang siya sa akin at kumalas siya sa pagkakahawak ni Jimmy sa kanya. Girls, tawag niya sa mga alipors niya kaya napaatras ako. Dalhin yan sa basement, kailangan niyang makatikim ng isang parusa sa pagsagot sa akin. Nakangising sambit niya sa mga alipors niya, at hinawakan ako sa magkabilang braso ko ng mga kasama niya. Bitawan niyo ako, buntis ako, parang awa niyo na, pagpipiglas ko sa kanila. Let her go, sigaw ni Jimmy kaya napabitaw ang mga may hawak sa akin kaya napaupo ako. Olga, mag-uusap tayo, at hinila na ni Jimmy si Olga palayo sa akin. Doon naman ako nakahinga ng maluwag, Erlinda, Diyos ko, humahangos na osal ni Tintay at nilapitan niya ako. Tintay, at unti-unti nang lumabo ang paningin ko, ang huling kita ko ang pag-alalay sa akin ni Tintay. Erlinda, pinilit kong tumayo kahit nanlalabo na ang paningin ko halos bumagsak na ako sa sahig. At wala na akong naririnig pa kahit ang pagsigaw ni Tintay sa pangalan ko hindi ko na naririnig. Erlinda, nagising ako nang bumungad sa akin ang amoy ng mga gamot. Napatingala ako sa kisame nang maalala ang nangyari kanina lang. Bakit ba ganito ang naging buhay ko? Ang pangarap ko lang noon, ay simple lang ang makasama ang pamilya ko. Ang kakambal ko at lalo na ang asawa ko pero iba ang binigay sa akin ng kapalaran. Ang pangarap ko noon, unti-unting naglaho na kahit anong gawin mo hindi mo na maibabalik pa. Kamusta na kaya si Boris? Alam ko sa sandaling ito alam na niya nangyari sa akin. Naniniwala ba siya sa lahat ng paratang sa akin? Naniniwala ba siya na magagawa ko lahat ng yun? Ano pa nga bang aasahan ko? Napupuntahan niya ako rito para lang sabihin na hindi siya naniniwala, pinagmumukha mo lang gaga ang sarili mo Erlinda. Hindi ka na niya mabibigyan pa ng oras kung alam mong masaya na siya sa piling ng mahal niya. Baka nga nakalimutan ka na niya, napahimas ako sa tiyan ko, at bumalik ang takot at kaba ko ng samasagi sa isipan ko ang mga sinabi ni Mama. Hindi ko na alam ang gagawin ko, hindi ko na rin alam kung sino pa ang kakapitan ko. Dahil sa mundong ito, wala akong ibang maaasahan kung hindi ang sarili ko lang nakakayanin ko lahat ng pagsubok. Malapit na akong manganak at natatakot ako sa oras na manganak ako kunin nila sa akin ang mga anak ko. Ayokong mangyari yun, baka yun pa ang ikamatay ko. Gusto ko pang masilayan ang mga ngiti ng mga anak ko. Yung tatawagin nila akong mama, yung tatakbo sila sa akin para lang yakapin ako. Erlinda, napatingin ako sa pintuan at humahangos na pumasok sila Kuya at Angeli kaya napangiti ako. Kuya, Angeli, ngumiti ako sa kanila at sinubukan kong bumangon pero masyado namamanhid ang buong katawan ko. Huwag mong subukang bumangon, magpahinga ka lang dyan, seryosong sambit ni Kuya sakin. Mapait akong ngumiti sa kanya at hinawakan ko siya sa kamay. I miss you Kuya. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya at hinaplos ang buhok ko. Miss na din kita sis, lumipat ang tingin ko kay Angeli na mahinang umiiyak sa tabi ko. Bes, bakit ka umiiyak?
Nagpunas naman siya ng luha at ngumiti sakin. Namimiss lang kita, malapit na akong ikasal, sana nandun ka. I'm so happy for her, dahil alam ko nasa tamang kamay si Angeli. Mabait na tao si Dennis at alam ko kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Nakakalungkot lang hindi ko masasaksihan ang pinakamahalagang araw para sa kaibigan ko. Congrats, Bes. Sorry ha, hindi ko yun masasaksihan pero palagi ko kayong ipagdadasal. Masayang masaya ako para sa inyong dalawa ni Dennis. Nakangiting sambit ko sa kanya at hinawakan ko siya sa kamay. Bes, niyakap niya ako at humagulgol siya ng iyak. Okay lang ako, basta ang mahalaga masaya ka sa darating na araw na yun. Bulong ko sa kanya at pinunasan ko ang mga luha niya. 2 buwan na, manganganak na ako. Gusto ko nandun kayo sa araw ng panganganak ko. Nakangiting sambit ko sa kanila ni Kuya. Oo naman, hindi ko yun palalagpasin. Natatawang sambit ni Angeli na natawa rin ako sa kanya. Sa inyo ko ipagkakatiwala ang mga anak ko, mangako kayo sa akin. Huminga ako ng malalim at hinawakan ko sila sa kamay. Kahit anong mangyari hinding-hindi nyo ibibigay ang mga anak ko sa iba. Oo, kami nang bahala sa pamangkin ko, hinding-hindi nila makukuha ang mga anak mo Erlinda, seryosong sambit din ni Kuya sakin. Nakahinga ako ng maluwag at ngumiti sa kanilang dalawa. Pangako yan ah. Tumango naman silang dalawa, at ilang oras din nilagi nila rito, at hindi rin sila nagtagal. Dahil marami din daw silang inaasikaso, sabi ko din sa kanila kahit hindi na muna nila ako dalawin ay ayos lang sakin, ayoko namang makaabala pa sa kanila. Naantala lang pag-iisip ko nang may pumasok na nurse. Ngumiti siya sakin kaya ngumiti rin ako sa kanya. Lumapit siya sa kinaroroonan ko at tiningnan ang dextrose na nakakabit sakin. Tumingin siya sakin at kakaiba siyang ngumisi, anong? Matulog ka muna Mrs. Tomasio, at unti-unti nang lumabo ang paningin ko, ang huling kita ko sa nurse. Nakangisi siya sakin bago tuluyang nagdilim ang paningin ko. Mayura, kailan daw kayo pwedeng lumabas dyan sa Bartolina? Tanong ko kay Mayora na nasa likod ng gate. Bukas, makakalabas na ako. Kamusta ang bagong salta? Malamig na tanong niya sakin. Ayos naman siya Mayora pero kinakawawa nila Olga. Nung mabartolina ka nag-feeling boss na siya sa selda, inis na sambit ko sa kanya. Nakakainis talaga yung babaeng yun, feeling niya boyfriend niya si Sir Jimmy para usan lang siya nun. God, naloloka ako sa pangit na babaeng yun, ang bait-bait ni Erlinda Gi na ganun niya. Naku pasalamat siya na huli ako ng dating kanina kundi naiari sa akin ang babaeng yun. Habang naglilinis ako noon ng mga lamesa sa kantin, nakarinig ako ng ilang bulungan. Kawawa yung bago no? Oo, hindi lang naging reyna si Mayora, naging reyna si Olga. Buntis pa naman yung babae nakakaawa talaga. Nagpantig yung tenga ko sa narinig at para akong si The Flash na nagpunta sa visiting area. At nakita kong umiiyak si Erlinda habang nakaupo sa lapag. Kaya agad ko siyang inalalayan at dinala sa klinik nang mahimatay siya. Lumabas lang ako saglit para bumili ng tubig. May konti akong pera dahil naibenta ko yung mga gawa kong bracelet. Pero bago ako bumalik dinaanan ko muna si Mayora para kamustahin siya. Ilang buwan din na ilagi niya sa Bartolina, dapat si Olga ang nasa loob Gawan ba naman ng kwento si Mayora, at magsalita ng kung ano-ano. Kaya ayon sa Bartolina ang bagsak ni Mayora, Erlinda, natahimik ka. Nagising lang ako sa realidad nang marinig ko ang boses ni Mayora. Ahehe wala po Mayora, iniisip ko lang si Erlinda, speaking of her, oh my God, babalik ako dito Mayora, si Erlinda pala nasa klinik pa, babalikan ko lang, natarantang sambit ko sa kanya. Oh sige, balikan muna yun baka balikan yun ni na Olga. Ako nang bahala sa mga yun kapag nakalabas na ako rito, saad ni Mayora. Sige Mayora, dadaan ulit ako rito, kinatok ko ang gate at sumagot din siya ng katok kaya agad-agad akong bumalik sa klinik. Erlinda, gising ka na ba? Napahinto ako nang mapagtantong wala ng Erlinda sa loob ng klinik. Inikat ko na ang buong klinik pero hindi ko siya mahagilap. Mali sana ang nasa isip ko, naiiyak na ako at nanghihina. Hindi ko alam kung saan ko siya hahanapin, lumabas ako sa klinik at may nakasalubong akong 2 preso. Teka may itatanong ako, ano yun? Tanong naman nila sa akin.
Huminga ako ng malalim. Nakita niyo ba yung bagong salta na lumabas ng clinic? Mahinahong tanong ko sa kanila. Nagkatinginan naman sila at sabay na umiling. Bumagsak yung balikat ko at nagpasalamat na lang sa kanila bago ako naglakad palayo sa clinic. Nasaan na ba si Erlinda? Sa laki ng correct INL hindi ko alam kung saan ko siya hahanapin. 1 taon mahigit pa lang ako dito kaya hindi ko alam kung saan pwede siyang pumunta. Tintay, humahangos na tawag sa akin ni Gina, isa sa mga kaibigan ko dito pero magkaiba kami ng selda. Si Erlinda, buhat-buhat ng isang lalaki at wala siyang malay pero hindi ko alam kung. Agad-agad akong tumakbo nang hindi tinatapos ang sinasabi niya, narinig ko na lang ang sigaw niya sa pangalan ko. Dumiretso ako sa Bartolina kung nasaan si Mayora. Mayora, Mayora, katok ko sa gate niya at naiiyak ako. Diyos ko sana walang mangyaring masama kay Erlinda. Ano ba yun Tintay? Ba't parang hindi ka mapakali? Pinunasan ko ang mga luha ko at huminga ng malalim. Mayora si Erlinda nawawala, sabi ni Rosie may nagbuhat sa kanyang lalaki at walang malay. Nakarinig na lang ako ng kalabog. What? Iba ang kutob ko dito, sigaw ni Mayora. Ganun din ako kaso hindi ko naman alam kung saan siya dadalhin. Tintay, humarap ako sa tumawag sakin at nagkaroon ako ng pag-asa. Agad akong lumapit sa kanya. Sir Jimmy, si Erlinda, nawawala. Sigaw ko sa kanya at niyugyug siya. Wait, what? Where is she? Tarantang tanong niya sakin, napasandal na lang ako sa pader at umiling sa kanya. Hindi ko alam, naiiyak na sambit ko sa kanya. Kaibigan ko si Erlinda at hindi ko mapapatawad sarili ko kapag may nangyari sa kanyang masama. Nandito ako para makalabas na si Mayora, mahina akong sambit ni Jimmy at lumapit siya sa gate at kinalas ang susi. At unti-unting bumukas ang gate at lumabas na si Mayora. Akala ko bukas pa ako makakalabas na paaga ata ang bait mo talaga Iho. Tinapat ni Mayora si Sir Jimmy sa balikat at lumipat ang tingin niya sa akin. Alam ko kung saan siya dadalhin, walang emosyong saad ni Mayora at nauna nang maglakad sa amin at sumunod lang sa kanya. Taimtim akong nagdasal na sana walang mangyaring masama kay Erlinda. Inihatid ko na si Angeli sa kanila pagkatapos naming dalawin si Erlinda, bago pa ako makabalik sa bahay may tumawag na sa phone ko. Hello, Mr. Escudero, it's me. Sino ka? From Correctional Clinic, nawawala ho kasi ang kapatid niyo. Hinanap namin siya sa buong clinic pero hindi ho namin siya mahanap. Napapreno ako sa narinig. Ano, napatay ko na ang tawag at saka ko niliko pabalik sa clinic. Pagbalik ko agad akong pumasok sa loob para alamin ang nangyari sa kapatid ko. Where is my sister? Tanong ko sa mga tao rito sa clinic. Nawala na lang ho siya sa loob ng silid, ang sabi ng nakakita buhat-buhat daw siya ng isang lalaki. Nagulo ko yung buhok ko at napamiaywang ako. Namukan niyo ba ang lalaki? Isang Tomasyo ba? Maaari kasing alam na ni Boris at balak niyang kunin si Erlinda. Umiling ang nurse, hindi ho, kung hindi si Boris, sino? Hindi kaya, agad akong lumabas ng clinic para takbuhin ang correctional pero hindi nila ako pinapasok sa loob. Tapos na ho ang visiting hours. Sir, I need to see my sister, papasukin niyo ako. Sigaw ko sa nagbabantay. Tapos na nga ho ang visiting hours, balik na lang ho kayo bukas. Irita ko namang binawi ang braso ko sa nagbabantay at nasipa ko na lang ang lamesa niya sa inis. Sana lang walang